Formal lang isinumite ng Presidential Communications Office o PCO sa Justice Department ang reklamo. Laban po yan sa mga nagpapakalat ng fake news kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacanang, nakatutok si Harley Valbuena. Harley? Zarina, ngayong Miyerkules ng hapon ay muling dumulog ang Presidential Communications Office sa Department of Justice para sa pagsasampa ng reklamo laban sa 3 Facebook accounts na nagpapakalat ng fake news hinggil sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bago mag-alas 5 ng hapon ay dumating sa DOJ ang kinatawan ng PCO para ihain ng reklamo laban sa 3 FB accounts. Una ay ang Iloy Bugris, the Queen of Revelations, na nag-live sa social media at sinabing nasa malubhang kalagayan ng Pangulo at nanulisit pa ito ng kontribusyon sa viewers. Pangalawa ay ang Rigondola Ping na nag-post ng manipulated na mga imahe na nagpapakitang nasa state of physical distress ang Pangulo. Pangatlo ay ang Craig Underpal na nagbahagi ng fabricated news graphic na nagsasaad na may seryosong health condition umano ang Pangulo. Inirefer ang reklamo sa DOJ para sa kaukulang investigasyon at legal action. Sinabi naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na magsasagawa sila ng case build-up at evaluation sa loob ng 10 araw. Iginit ng kalihim na bagamat karapatan ng mga Pilipino ang mag-post sa social media, dapat pa ring masawata ang mga intentional o sadyang pagpapakalat ng disinformation. Zarina, noong nakarang linggo ay una nang nagsampa ng reklamo sa DOJ ang PCO laban sa Facebook page na Malasakit News Pilipinas dahil sa mga fake news tungkol sa National Energy Emergency. Babala ng PCO ang pagkakalat ng mga maling impormasyon, lalo na kung tungkol sa energy emergency ay may tuturing na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code at mas mabigat ang parusa kung ginawa ito online sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Zarina? Maraming salamat, Harley Valbuena.